Martial Peak, Kabanata 4157. Heavenly Executioner's Sword. Kung titingnan mula sa malayo, makikita ang Grandmaster na naghahadjust ng sunod-sunod na hindi mabibaylang material sa maliit na Universal Furnace habang patuloy niyang pinapalitan ang kanyang mga handsil. Sa ibaba ng Small Universal Furnace, walang tigil na kumikislap ang liwanag ng array formation na nakasisilaw sa mga nanonood. Ang pagpino ng isang artifact ay isang lubhang nakakapagod at nakakapagod na gawain, hindi isang bagay na maaaring magawa sa isang gabi. Ang anumang kawalang ingat ay maaaring magresulta sa kabiguan. Si Yang Kai ay hindi gaanong nagdouble sa daw ng artifact refining, ngunit siya ay bihasa sa alchemy. Bagamat magkaibang teritoryo silang dalawa, marami silang pagkakatulad. Ang paraan ng Heaven and Earth tempering ng Grandmaster Nuisance ay misteryoso at lubhang kakaiba, kaya hindi maalis ang tingin ni Yang Kai dito. Habang parami ng parami ang mga materyales na itinapon sa Miniature Universe Furnace, parami ng parami ang parang likidong-likido na nagsimulang lumitaw, at ang mga dumi sa hindi mabilang na mga materyales ay naaalis ng Grandmaster Nuisance sa pamamagitan ng ilang espesyal na paraan. Sa isang tiyak na sandali, ang spirit array sa ibaba ng Miniature Universe Furnace ay muling nagbago, at ang Grandmaster Nuisance ay nagpakawala ng dagandong, ang kanyang inner world's aura ay pumupuno sa hangin. Kasabay ng sunod-sunod na tunog ng kaluskos, ang manipis na katawan ni Grandmaster Nuisance ay nagsimulang bumukol, mula sa isang matandang nasa bingit ng kamatayan tungo sa isang hindi matitinag na higanteng halos 1,000 metro ang taas. Ang buhok ng higanti ay lumipad sa hangin, at ang kanyang mukha ay namumula sa apoy. Umbok ang kanyang mga kalamnan, at napuno siya ng lakas ng pagsabog. Itinaas ng higanti ang kanyang kamay, inabot ang maliit na Universal Furnace, at kinuha ang parang likidong material mula sa furnace. Inilagay niya ito sa isang malaking forging felt, at pagkatapos ay itinaas niya muli ang kanyang kamay, kinuha ang isang malaking martilyo sa gilid, at binasag ito ng malakas. Guwang! 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 Sa tuwing madudurog ang martilyo, nanginginig ang mga bituin, at isang nakakabinging tunog ang kumalat sa buong mundo ng langit at lupa. Lumipad kung saan-saan ang mga sparks, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kapangyarihang sirain ang langit at lupa, ngunit hindi sila pinansin ng higanti, hinayaan silang tumalsik sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang pagmamartilyo na ito sa buong 9 na araw, nang biglang itinapon ng higanti ang semi-tapos na produkto sa Miniature Universe Furnace, na gumuhit ng mas mabangis na sunfire, at nagdagdag ng higit pang mga materyales. Pagkaraan ng isa pang 9 na araw, inilabas ng higanti ang semi-finished na produkto at ipinagpatuloy ang pagmartilyo nito. Paulit-ulit, na may 9 na araw na cycle, ang semi-tapos na produkto ay patuloy na muling nagkatawang tao sa pagitan ng Small Universe Furnace at ng Forging Felt. Unti-unting nabuo ang isang malaking longsword. Bagamat ito ay kalahating tapos na produkto lamang, nararamdaman pa rin ni Yang Kai ang isang nakakatakot na kapangyarihan mula sa longsword. Nabigla siya. Kung talagang natapos ang longsword na ito, gaano kaya katikat ang kapangyarihan nito? Pagkaraan ng 81 araw, biglang umungal si Grandmaster Troublemaker. Pumunta ka rito, bata. Ang landlady ay naghihintay sa sandaling ito. Ipinatawag niya ang kanyang kapangyarihan at lumipad sa tabi ni Master Troublemaker kasama si Yang Kai. Nakatayo sila sa paanan ng higanti, mukhang kasing liit ng mga langgam. Blood. Ikinaway ni Grandmaster Troublemaker ang kanyang espada at inilagay ito sa harap ni Yang Kai. Tiningnan ni Yang Kai ang higanteng espada na ilang dosenang metro ang haba at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting tulala. Gayunpaman, alam niya na ang pagpipino ng artifact ay dapat na sa huling yugto. Hiniling ni Grandmaster kay Yang Kai ang kanyang dugo upang maiwan ang kanyang marka sa Heaven Punishing Sword. Kapag nagawa na iyon, siya lang ang makakapag-activate ng Heaven Punishing Sword. Kunin man ng iba, wala namang silbi. Hindi naglakas loob na maging pabaya, nilaslas ni Yang Kai ang kanyang palad gamit ang kanyang mga daliri. Damaloy ang dugo, ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao at inilagay ito sa itaas ng longsword. Damaloy ang dugo sa kanyang palad at tumulo sa longsword. Sa isang sizzling sound, ang mga patak ng dugo ay hindi agad sumanib sa longsword. Sa halip, sila ay naging maliliit na dragon ng dugo na lumalangoy sa ibabaw ng longsword. Bulalas ni Master Troublemaker. Nagtataka siyang tumingin kay Yang Kai. Dragon blood. Taga-dragon race ka ba? Sa pagkakataong ito, maging ang Lady Boss ay tumingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Hindi alam ng Lady Boss na si Yang Kai ay may bloodline ng dragon race. Noong nailigtas niya si Mia Meng, binalaan ni Mia Meng si Yang Kai na huwag ipaalam sa iba ang tungkol sa sikretong ito. Bagamat makapangyarihan ang dragon race, marami silang kaaway sa 3,000 na mundo.
Kung alam ng iba ang tungkol sa lihim na ito, maaaring magdulot ito ng ilang problema. Sinabi rin sa kanya ni Miameng na kung talagang nakatagpo siya ng hindi malulutas na panganib, maaari niyang ibunyag ang sikreto ng bloodline ng Dragon Race. Sa ganoong paraan, makakatakas siya sa sakuna. Sa pangkalahatan, sa 3,000 mundo, ang bloodline ng Dragon Race ay isang taybak na may 2 talam. Maaaring magdulot ito ng walang katapusang problema kay Yang Kai, ngunit maaari rin itong protektahan siya sa ilang partikular na oras. Iyon ang dahilan kung bakit sadyang itinago ni Yang Kai ang sikretong ito. Sa Great Cosmological Realm, ilang beses na niyang ginamit ang Dragonification Secret Technique. Gayunpaman, ang mga nakakita sa lihim na pamamaraan na ito ay alinman sa kanyang sariling mga tao o mga patay na tao. Hahaha, galing ka sa Dragon Race. Magaling. Tumawa ng malakas si Great Master Troublemaker. Huwag kang tumigil. Bigyan mo pa ako ng Dragon Blood. Tila ang Dragon Blood ay lubhang kapakipakinabang din sa Heaven-Destroying Sword. Ipagpatuloy lang ni Yang Kai ang pagwiwisik ng sarili niyang dugo. Ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay napakalakas. Gamit ang kanyang Dragon Bloodline Body at ang Wood Elemental Power ng Immortal Tree, ang mga ordinaryong pinsala ay maaaring gumaling sa isang iglap. Upang mawisik ang dugo ng dragon, kailangan niyang patuloy na pasiglahin ang sugat upang hindi ito gumaling ng ganoon kabilis. Sa paglipas ng panahon, tinakpan ng dugo ng gintong dragon ang buong ibabaw ng Longsword. Tama na yan. Ungol ni Great Master Troublemaker at muling itinapon ang Longsword sa Small Universal Furnace. Lumingon ang Lady Boss at tumingin sa kanya. Parang nakita niya si Yang Kai sa unang pagkakataon. Bata, naitago mo ng mabuti. Malamig na ngumuso ang Lady Boss. Palagi niyang iniisip na si Yang Kai ay isang bagong dating lamang sa 3,000 mundo, ngunit hanggang sa lumabas si Yang Kai mula sa Great Cosmological Realm ay nalaman niya na si Yang Kai ay lihim na nag-condense ng 4 na uri ng kapangyarihan ng upper grade. Alam din niya na ang lalaking ito ay may bloodline ng Dragon Race. Hindi na kailangang magpakitang tao. Ngumiti si Yang Kai. Haharapin kita mamaya. Nakaramdam ng pait si Yang Kai. Sa hindi kalayuan, si Great Master Troublemaker ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Bahagyang nalanta ang kanyang aura. Ang proseso ng pagpino na ito ay nakakonsumo ng maraming enerhiya, ngunit sa puntong ito, hindi niya kailangang mag-alala ng labis. Ang Heaven-Destroying Sword ay karaniwang tapos na. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay. Makalipas ang mahigit 10 araw, biglang tumayo si Great Master Troublemaker at tinitigan ang maliit na Universal Furnace na may nagniningning na mga mata. Sa sandaling ito, malakas na nanginginig ang maliit na Universal Furnace, na para bang may isang walang katulad na halimaw na malapit ng sumugod palabas ng furnace. Kasabay ng pagyanig, ang mga guhit ng Sword Chi ay lumalas mula sa pagan. Gayunpaman, ang maliit na Universal Furnace ay napaka-misteryoso. Ang Heaven-Destroying Sword ay pinigilan sa loob at hindi makatakas. Sa wakas, sa isang tiyak na punto, ang lahat ng kaguluhan ay tumigil. Haha, tapos na. Tumawa si Great Master Troublemaker at lumingon kay Yang Kai. Humanda ka. Ang kayamanang ito ay dinalisay gamit ang iyong dugo bilang catalysta. Ikaw lamang ang makakakolekta nito. Huwag itong hayaang makatakas. Mataimtim na tumango si Yang Kai at lihim na hinikayat ang kanyang kapangyarihan, handa nang umalis. Sa susunod na sandali, habang binago ni Great Master Troublemaker ang kanyang spell, isang gintong liwanag ang biglang sumikat mula sa Small Universal Furnace. Mabilis na nag-react si Yang Kai at inabot ang kanyang kamay para kunin ang gintong liwanag. Sa isang paghigong tunog, ang kawalan ay nanginig. Hinawakan ni Yang Kai ang isang gintong espada sa kanyang kamay at ito ay nanginginig ng husto. Gayunpaman, bago pa maramdaman ni Yang Kai ang kapangyarihan nitong Heaven Punishing Sword, isang kakaibang tingin ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Kinaladkad ng espada ang buong katawan niya, at kahit anong pilit niya ay hindi niya ito mapigilan. Isang boses ang nagmula sa malayo. Lady Boss, iligtas mo ako. Tumayo si Lady Boss sa kinaroroonan niya at pinagmasdan ang kanyang mga braso. Ngumisi siya. Sa isang kisap mata, dinala ng Heaven-Destroying Sword si Yang Kai palabas ng mga bituin at sa kawalan. Desperado na sinubukan ni Yang Kai na ipatawag ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi ito nagtagumpay. Pakiramdam niya ay malapit sa kanya ang Heaven-Destroying Sword. Gayunpaman, ang kayamanan na ito ay katatapos lamang. Nakakamangha ang aura nito at ang talas nito ay hindi mapigilan. Kahit konektado siya rito, hindi niya ito makontrol. Sa kabutihang palad, ito ang mga guho ng Blessed Land at ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Hindi siya natatakot kung saan ito makakatakbo. Pagkaraan ng ilang araw, ang natitirang enerhiya sa Heaven Punishing Sword ay unti-unting naubos. Si Yang Kai ay nakatayo sa kawalan na may malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo habang nakatitig sa espada sa kanyang kamay.
Ngayon lang niya nakita ang totoong mukha ng Heaven Punishing Sword. Ang huwad na espada, mahigit 100 talampakan ang haba nito. Gayunpaman, nang makumplito ang espada, ito ay hindi naiiba sa isang ordinaryong espada. Makikita na may lihim na nakatago sa loob ng espada. Ang buong espada ay gininto ang kulay, at ito ay mukhang hindi maipaliwanag na marangal. Kinuha ni Yang Kai ang espada at iwinagayway ito ng ilang beses, dahan-daang gumuhit ng puting linya sa kanyang braso. Agad namang may naiwan na puting marka sa braso niya. Lihim siyang hindi nakaimik, matalas talaga ang espada ng iyo. Kailangang malaman ng isa na siya ay may kalahating dragon na katawan, kaya ang kanyang depensa ay napakalakas. Magkagayunman, nag-iwan ng puting marka ang gayong liwanag na hiwa. Kung gumamit pa siya ng puwersa, malamang na nasugatan siya. Gusto niyang subukan ang kapangyarihan ng espada, ngunit hindi niya ito maisaaktibo. Alam niya na ang Heaven Destroying Sword ay isang formation treasure at ang pag-activate nito ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya. Gayunpaman, siya ay nasa Emperor Realm lamang, kaya paano niya ito maa-activate? Marahil ay magagamit lamang niya ang Nine Heavens Formation para ipakita ang kapangyarihan ng Heaven Destroying Sword. Inaasahan ito ni Yang Kai. Ang pagpapanday ng Heaven Destroying Sword ay masasabing napakabilis. 3 buwan lang ang inabot niya. Kailangang malaman na para sa isang napakalakas na secret treasure na lumitaw mula sa wala, aabutin ng isang normal na weapon refinement grandmaster ng ilang taon o mas matagal pa para pinuhin. Gayunpaman, sa mga kamay ng mahirap na weapon refinement grandmaster, hindi ito umabot ng 100 araw. Tila ito rin ang gawain ng Heaven-Earth Tempering Technique. Sa malawak na universo na ito, ang secret treasures ay nahahati din sa mga grado. Halimbawa, ang mga grado ng Heaven Opening Realm ay mula grade 1 hanggang grade 9. Ang ganitong uri ng secret treasure ay hindi magagamit ng mga nasa ilalim ng Heaven Opening Realm dahil kailangan nito ang Might of the World para i-activate ang secret treasure. Kahit na isang tao mula sa Emperor Realm ang nakakuha nito, ito ay walang iba kundi scrap metal. Ang alinman sa mga bituin o ang spirit state ay maaaring ituring na isang maliit na universo. Likas nitong inalagaan ang Might of the World at itinayo ang Nine Heavens Formation sa kawalan. Maaaring pakilusan ng Nine Heavens Formation na ito ang Might of the World sa kawalan upang suportahan ang Heaven Destroying Sword, na nagpapahintulot dito na ipakita ang kapangyarihan nito. May paraan din si Yang Kai para puwersahang i-activate ang Heaven Destroying Sword, at iyon ay upang iguhit ang Might of the Small Sealed World. Gayunpaman, mababawasan nito ang pundasyon ng Small Sealed World, na lubhang nakapipinsala dito. Bagamat hindi masyadong kapakipakinabang ang Small Sealed World sa 3,000 Worlds, palaging may ideya si Yang Kai sa kanyang isipan. Pagdating ng oras, kakailanganin niyang gamitin ang Small Sealed World. Kung may isa sa katuparan ng ideyang ito, tiyak na tataas ang kanyang lakas. Martial Peak, Kabanata 4158. Ginagamit ang kanyang kayamanan. Gumamit si Yang Kai ng hindi mabilang na mahahalagang materyales para huwadin ang Heaven's Punishment Sword. Mayroong kahit ilang 6th grade materials. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Heaven's Punishment Sword ay hindi bababa sa isang 5th grade secret treasure, posibleng kahit isang 6th grade secret treasure. Si Yang Kai ay natural na nasisiyahan sa gayong mga resulta. Bagamat naglagay siya ng maraming pagsisikap, marami rin siyang mo. Matapos mapanatili ang Heaven's Punishment Sword, bumalik si Yang Kai sa mga bituin. Sinimulan na ng master na pinuhin ang Heavenly Luo Umbrella. Ang Heaven's Punishment Sword ay isang offensive na secret treasure, habang ang Heavenly Luo Umbrella ay isang defensive secret treasure. Sa isang opensiba at isang depensiba, ang Nine Heavens Formation ay nag-complement sa isa't isa. Sa dalawang lihim na kayamanan na ito, sa wakas ay nagkaroon ng kaluluwa ang Nine Heavens Formation ng Voidland. Natugunan ang minimum na kinakailangan. Sa kasamaang palad, binalak ni Yang Kai na hilingin sa master na pinuhin ang kanyang Shadowless Veil. Ngunit ngayon ay tila hindi na kailangang banggitin ito. Ang Heavenly Luo Umbrella at ang Heaven's Punishment Sword ay nagbigay ng pagkakataon sa Lady Boss at sa pangako ni Yang Kai sa Master. Kung hihilingin niya sa kanya na pinuhin ang Shadowless Veil, ito ay magiging sobra. Hindi gustong masira ni Yang Kai ang kanyang relasyon sa Artifact Refining Grandmaster na ito. Ang proseso ng pagpino ng Heavenly Luo Umbrella ay hindi pangkaraniwan, ngunit mas tumagal ito kaysa sa Heaven's Punishment Sword. Tumagal ng kalahating taon. Mula noong sinaunang panahon, ang halaga ng mga nagtatanggol na secret treasure ay mas mataas kaysa sa nakakasakit na secret treasures. Ang dahilan ay mas mataas ang gastos at kahirapan sa pagpapanday. Kahit na may legacy ng Blessed Land, ang Heavenly Luo Umbrella ay natapos lamang pagkatapos ng kalahating taon. Naglabas si Yang Kai ng maraming Dragon Blood.
Ang grado ng Heavenly Luo Umbrella ay halos kapareho ng Heaven's Punishment Sword. Pareho silang 6th grade secret treasure na may napakalakas na defensive na kakayahan. Matapos makumplito ang dalawang lihim na kayamanan, agad silang itinaboy ng amo. Wala siyang balak na panatilihin ang mga ito. Ang pagpapanday ng dalawang 6th grade secret treasures na magkakasunod ay hindi maliit na pasanin para sa kanya. Lalo na para sa isang tulad niya na takot sa gulo, ito ay isang uri ng pagpapahirap. Natural, gusto niyang magpahinga ng mabilis. Kinuha ng Lady Boss si Yang Kai at umalis, bumalik sa direksyon kung saan sila dumating. Siya ay gumugol ng kaunting oras sa pagpunta dito, ngunit ito ay mas simple sa paraan pabalik. Matapos dumaan sa Universal Palace ng ilang beses, bumalik siya sa Voidland nang wala pang isang buwan. Halos isang taon na ang nakalipas mula noong umalis si Yang Kai at ang Lady Boss. Sa panahong ito, hindi halata ang mga pagbabago sa Voidland. Pagkatapos ng lahat, napakahirap na i-set up ang Nine Heavens Array, at hindi pa sila tapos sa kalahati. Nang makita niyang muli ang dakilang guro na si Wu Liang, siya ay matamlay at payat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakakatakot. Puno ng sigla ang buong pagkatao niya. Nang malaman niya na si Yang Kai ay nakakuha ng dalawang 6th grade formation treasures, ibinalik niya ang kanyang ulo at tumawa ng buong puso habang siya ay umalis. Ang kanyang tinig ay nagmula sa malayo. Huwag kang mag-alala, Void True Master. Kahit na ang matandang ito ay kailangang magtaya ng kanyang dating buhay, aayusin ko ang Nine Heavens Array para sa iyo. Nag-aalala si Yang Kai. Natatakot siya na ang taong ito ay labis na magtrabaho at mamatay sa kalagitnaan. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang paunang pamumuhunan ay nasasayang. Pagkatapos ng lahat, ang Nine Heavens Array ay itinayo lamang ni Great Master Wu Liang. Kahit na imbitahan ng ibang array daw Grandmasters, hindi nila lubos na mauunawaan ang mga misteryo sa loob. Mas marami ang tao sa Voidland. Sila ay libu-libong tao na dinala ni Yuhi mula sa Green Star Palace. Ang kanilang paglilinang ay hindi mataas, at lahat sila ay nasa ilalim ng Emperor Realm, ngunit hindi isang problema na gamitin sila bilang mga katulong. Ang buong Voidland ay puspusan pa rin. Sa gitnang bulwagan ng Earth Spiritual Land, nagulat si Yuhi kay Yang Kai tungkol sa kanilang mga pagsisikap sa panahong ito ng may pag-aalalang mukha. Young Master, napakalaki ng gastos sa pag-aayos ng Nine Heavens Array. Dapat ba nating pag-usapan ang Great Master Wu Liang para baguhin ang array? Si Yuhi ang namamahala sa pananalapi ng buong Voidland. Ang makitang napakaraming materyales na nauubos araw-araw ay talagang nagpasakit sa kanyang puso. Kahit na si Yang Kai ay gumawa ng malaking kayamanan sa Great Cosmological Realm at nakuha ang lihim na kabangyaman na naiwan ni Shu Huang, hindi pa rin niya kayang tiisin ang ganoong pagkonsumo. Ngayon na ang Nine Heavens Array ay kalahati na lang ang nakaayos, higit sa 30% ng mga mapagkukunang nakuha mula sa Great Cosmological Realm ay naubos na. Kung ang Nine Heavens Array ay talagang ganap na naayos, ang kayamanan ni Yang Kai ay lubos na mababawasan. Hindi pa banggitin, gumugol siya ng maraming mapagkukunan sa pagpino sa Heaven Destroying Sword at Heavenly Luo Umbrella, at ang dalawang formation treasure na ito ay gagamitin din sa Nine Heavens Array. Halos maubos ng Nine Heavens Array ang mga bulsa ni Yang Kai. Hindi na kailangan. Dahan daw ang umiling si Yang Kai. Gawin natin ito ayon sa orihinal na kasunduan. Nang pumayag siya sa kahilingan ni Great Master Wu Liang, si Yang Kai ay handa na sa pag-iisip, kaya hindi na siya nagulat sa ganoong pagkonsumo. Ang mas maraming pagsisikap na ginawa niya, mas malaki ang ani. Ang Voidland ay ang pundasyon ng kanyang foothold sa 3,000 worlds, kaya paano siya magiging pabaya? Kung mauubos ang mga mapagkukunan, palaging may pagkakataon na kumita muli sa hinaharap. Gayunpaman, kung mayroong isang araw na ang isang malakas na kaaway ay umatake at ang Voidland ay hindi may pagtanggol ang sarili, huli na para sa mga pagsisisi. Bilang karagdagan sa sinabi sa kanya ng Lady Boss noon, mas naging determinado siyang ayusin ang Nine Heavens Array. Kung gusto niyang direktang maabot ang high-grade Opening Heavens Array, maraming panganib at hadlang. Marahil ay susupilan siya ng maraming Blessed Land at Heavenly Paradise ng isa-isa. Sa oras na iyon, ang Voidland ang magiging kabisera niya para makipaglaban sa mga Blessed Land at Heavenly Paradise na ito. Bigyang kasiyahan kung ano man ang gusto ni Great Master Wu Liang. Kung ulang siya ng anumang resources, magpadala ng mga tao para bumili ng mga ito ng maaga. Hindi ba't mayroon pa tayong higit sa 3 bilyong Opening Heaven Pills? Mahigit sa 3 bilyong Opening Heaven Pills ay isang lubhang nakakatakot na bilang, at halos kalahati ng mga ito ay nakuha ni Yang Kai mula sa Space Ring ng Pavilion Master ng Sword Pavilion. Ang taong ito ay namamahala sa Sword Pavilion sa loob ng hindi mabilang na taon at nakaipon ng higit sa kalahati ng kanyang kayamanan, ngunit lahat ng ito ay ibinigay kay Yang Kai.
Nariyan din ang 10,000 space rings ng Sword Pavilion, na naglalaman ng maraming opening heaven pills. Ang Qixing ang nangingibabaw na figure sa Great Expanse Boundary sa loob ng maraming taon, kaya may malalaking transaksyon na nagaganap sa Star Market sa lahat ng oras. Sa bawat transaksyon, kukunin ni Qixing ang ilan sa mga bayarin. Maraming maliit ang gumagawa ng nickel, at maraming butil ang gumagawa ng tore. Bagamat 70% ang ibinigay kay Yang Kai, ang natitirang 30% ay hindi maliit na halaga. Ang 3 bilyong opening heaven pills na ito ay nasave sa ganitong paraan. Sabi ni Yuhi, naubos na natin ang halos 1 bilyon. Marami tayong materyales na wala sa kamay, kaya kailangan nating pumunta sa iba't ibang star markets para mabili ito. Tumanggo si Yang Kai, mabuti iyan, hindi kailangang matakot na magbayad. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa labas, nakita lamang ang Lady Boss na pinangungunahan si Old White. Nagmamadaling bati ni Yang Kai. Lady Boss, hinahanap mo ba ako? Ngumiti ang Lady Boss. Aalis na ako, kaya naparito ako para magpaalam sa iyo. Aalis. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Saan ka pupunta? Ngumiti ang Lady Boss. Bumalik sa First Inn, saan pa ako pupunta? Ako ang tindera ng First Inn, at mahigit 1 taon na akong nasa labas. Kung hindi ako babalik ngayon, ang sisisihin ako ng mga nakatataas. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Walang saysay na manatili sa First Inn. Lady Boss, maaari kang magbitiw. Bumalik ka sa Voidland, at magagawa mo ang anumang gusto mo. Ayaw niya talagang umalis ang Lady Boss. Hindi banggitin na ang Lady Boss ay napakabuti sa kanya, pinoprotektahan at inaalagaan siya sa lahat ng paraan, maraming bagay ang naghihintay na gawin sa Voidland, at nangangailangan sila ng lakas tao. Ang Lady Boss ay nasa 6th grade heaven opening, at si Lao Bai ay nasa 5th grade heaven opening. Kung mananatili sila, maaari nilang lubos na mapataas ang lakas ng Voidland. Itinaas ng Lady Boss ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang noo. Anong klaseng lugar sa tingin mo ang First Inn? Ito ba ang lugar na pwede kang pumunta at umalis kung gusto mo? Napaatras si Yang Kai ng 2 hakbang mula sa kanyang sundot. Nang marinig niya ito, napagtanto niya ang isang problema at sumimangot. Sa pagsasalita nito, miyembro din ako ng First Inn. Ngumisi ang Lady Boss. Anong klaseng miyembro ka ng First Inn? Pumunta ka lang sa First Inn para gumawa ng pansamantalang trabaho dahil may utang ka. Ngayong nabayaran mo na ang iyong utang, wala nang dapat gawin ang First Inn, gawin sa iyo. Kapag lumabas ka sa hinaharap, huwag gamitin ang pangalan ng First Inn para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang dahilan kung bakit sumali si Yang Kai sa First Inn ay dahil maraming powerhouse ang nakipag-away sa bangkay ng Golden Crow at sinira ang First Inn. Ginamit ito ng Lady Boss bilang banta para pilitin si Yang Kai na aminin na may utang siya sa kanya ng 10 milyong opening heaven pills. Sa oras na iyon, ganap na nabalian si Yang Kai, at ang 10 milyong opening heaven pills ay isang astronomical figure sa kanya. Nang maglaon, nang pumunta siya sa Star City, pinapante siya ng Lady Boss sa iba't ibang mga tindahan upang kolektahin ang kanyang mga utang. Mabuti ang kanyang pag-unlad, at halos hindi niya nabayaran ang ilan sa kanyang mga utang. Gayunpaman, tiyak na hindi ito ang katapusan. Ang mga salita ng Lady Boss sa sandaling ito ay walang alinlangan na isang pagtatangka na ihiwalay siya sa First Inn, baka siya ay makaladkad pababa. Pagkatapos ng lahat, kung gagamitin niya ang pangalan ng First Inn para magtrabaho ng mag-isa, ang Voidland ba ay kay Yang Kai o ang First Inn? Naunawaan ito ni Yang Kai at nakaramdam ng matinding init sa kanyang puso. Gayunpaman, madali niyang naihiwalay ang kanyang sarili sa First Inn dahil wala siyang masyadong kinalaman dito, ngunit hindi rin ito masasabi para sa Lady Boss. Sa buong 3,000 mundo, alam ng maraming tao ang Madam Lan ng First Inn. Dahil alam niyang hindi niya mahikayat ang Lady Boss na manatili, napabuntong hininga na lamang si Yang Kai, kumuha ng space ring, at sinabing, ito ang ilang mga Reg Along inihanda ko para sa kusinero at sa bookkeeper. Mahihirapan ako kay Lady Boss para bawiin sila. Kinuha ng Lady Boss ang space ring at winalis ito ng kanyang divine sense, natuklasan na mayroong ilang set ng 5th grade resources sa loob, kung ano mismo ang kailangan ng cook at ng bookkeeper. Ang Lady Boss ay walang gaanong mga subordinate, ngunit si Lao Bai, ang bookkeeper, at ang kusinero ay walang alinlangan ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya at sinundan siya ng maraming taon. Nang walang pagbubukod, silang tatlo ay nag-condensed sa 5th grade strength. Mas mabilis ang pag-unlad ni Lao Bai, at siya ang unang nakarating sa 5th grade heaven opening, habang ang kusinero at ang bookkeeper ay medyo mabagal, ngunit 1 o 2 antas pa lang ang layo nila. Alam na ito ni Yang Kai noon pa, kaya hindi mahirap maghanda.
Mayroon pa siyang ilang 5th grade materials, kaya hindi malaking bagay ang pagbibigay ng ilang set. Maaari kang ituring na isang mayamang tao ngayon, kaya hindi kita tatanggihan. Kapag nakapasok sila sa Heaven Opening Realm, papapuntahin ko sila mismo sa iyo para pasalamatan ka. Sabi ng Lady Boss habang inililigpit ang space ring. Ang Lady Boss ay isang mapagpasyang tao, aalis ka agad kapag sinabi niyang aalis siya. Inihatid siya ni Yang Kai at Yuhi hanggang sa labas ng Voidland at pinanood silang gumamit ng Universe Escape Technique para mawala bago tumalikod at bumalik. Nagkatinginan silang lahat, nakaramdam sila ng kaunting kawalan. Ang Voidland ay abala pa rin sa aktibidad. Araw-araw, maraming mapagkukunan ang ibinuhos sa Great Array. Si Chen Tianfei at Lu Zhou ay halos hindi makapag-ayos, dahil maraming mapagkukunan na kailangan nilang lumabas para bumili. Sa tuwing babalik sila sa Voidland sa loob ng ilang araw, kailangan nilang lumabas muli. Sa kasalukuyang Voidland, walang gaanong mga master na makatayo sa entablado. Sa pinakadulo, mayroon lamang Yuhi, Lu Zhou, at Chen Tianfei. Si Zhu Jiayan ay hindi na maasahan ngayon, dahil binabawi pa niya ang kanyang source. Para naman kay Yuhi, dahil kontrolado niya ang Great Array Jade Slit Ring at ang financial power ng Voidland, kailangan niyang manatili sa Voidland. Nakakalungkot na sina Chen Tianfei at Lu Zhou, dalawang 4th grade Heaven Opening Realm, ay talagang nabawasan sa pagtakbo. Martial Peak, Kabanata 4159. Ang minamaliit na World Fruits. Nasa tamang landas ang lahat, at ang natitira na lang ay maghintay. Oras na para bumalik sa Astral Plane. Hanggat ang mga nakatagong panganib ng Astral Plane ay hindi neresolba, hindi siya mapapanatag. Sa pagkalkula ng oras, mga 15 taon na ang nakalipas mula noong umalis siya sa Astral Plane. Bago siya umalis, ang Astral Plane ay hindi masyadong matatag, at ang mga batas ng mundo ay lubhang nasira. Bagamat siya at ang iba pang Great Emperor ay nag-isip ng ilang paraan upang maantala ang pagbagsak ng Astral Plane, sa huli, ginagamot lamang nila ang mga sintomas at hindi ang ugat na sanhi. Pagkatapos ng mahabang panahon, hindi niya alam kung paano ang sitwasyon sa Astral Plane. Sa anumang kaso, walang gaanong pagkakaiba kung naroon siya o wala sa pagtatayo ng Voidland. Kailangan lang niya si Yuhi para manatili at makipagtulungan kay Great Master Wu Liang. At sa oras na bumalik siya mula sa Astral Plane, ang Nine Heavens Array dito ay nakaset up na sana, at oras na. Habang nasa isip ang desisyon, agad niyang tinawag si Yuhi at tahimik na sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Hindi siya pinigilan ni Yuhi at sinabi lamang, "Young Master, maaari kang pumunta kung gusto mo, ngunit kailangan mong dalhin si Chen Tianfei o Lu Zhou. Sa pagprotekta sa iyo ng isa sa kanila, mas magiging kalmado ako." Sa huli, si Yang Kai ay nasa Emperor Realm pa rin. Ang pagtawid sa 3,000 mundo ay tiyak na magiging mapanganib. Kung mayroon siyang 4th grade Heaven Opening Realm para protektahan siya, may iligtas siya nito ng maraming problema. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, "Hindi na kailangan. Kasalukuyang kulang ang Voidland." Si Chen Tianfei at Lu Zhou ay parehong napakahalagang talento. Sa kanilang paligid, ang pag-unlad dito ay magiging mas mabilis. May personal lang akong haharapin mahalaga, kaya hindi na kailangan para sa kanila. Natural na hindi pumayag si Yuhi. Kaagad niyang iminungkahi na mabuti na huwag isama sina Chen Tianfei at Lu Zhou, ngunit dalhin ang sarili. Ito ay mas imposible. Kailangan pa rin niyang manatili at makipagtulungan kay Great Master Wu Liang para iset up ang array. Kahit sino ay maaaring pumunta, ngunit siya ay hindi. Matagal na nagtalo ang dalawa, ngunit hindi man lang sumuko si Yuhi. Hindi siya komportable sa pag-alis ni Yang Kai ng mag-isa, kaya tumango lang si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Nagpa siya si Yuhi na hayaan si Lu Zhou na sundan si Yang Kai. Kung tutusin, babae siya at mas metikuloso. Kung susundin niya si Yang Kai, mas madaling alagaan siya. Hayaan mong sumama din si Gou Ziyan. Sabi ni Yuhi. Tumawa si Yang Kai. 2nd grade Heaven Opening Realm siya, bakit niya ako susundan? Sa anumang kaso, si Lu Zhou ay nasa 4th grade, kaya maaari pa rin siyang magamit sa mga mapanganib na sitwasyon. Ang Gou Ziyan ay 2nd grade Heaven Opening Realm na tila medyo mahina. Ngumuso si Yuhi at sinabing, "Game pa man, wala akong pakialam. Kung dadalhin mo si Lu Zhou, kailangan mong dalhin si Gou Ziyan." Tumingin sa kanya si Yang Kai at biglang nag-react. Tumango lang siya at sinabing, "Sige, kung ganoon, isasama ko silang dalawa." Bumantong hininga siya sa loob. Ang Voidland ay lubhang nangangailangan ng mga tao, at ang pagkuha ng dalawang Heaven Opening Realm Cultivator ay isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi niya mapigilan si Yuhi, kaya pumayag na lang siya. Bago umalis,
kumuha si Yang Kai ng isang makulay na prutas at iniabot ito kay Yuhi. Tinanggap ni Yuhi ang prutas at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Ito ay, naramdaman niya ang napakayamang world force mula sa prutas. World fruit. Agad na nanlaki ang magagandang mata ni Yuhi habang hindi sinasadyang sumigaw. Ito ang world fruit. Sa anumang kaso, siya ay isang 5th grade heaven opening realm, kaya malinaw na narinig niya ang tungkol sa world fruit. Gayunpaman, hindi ba ang ganitong uri ng banal na bagay ay dapat na umiiral lamang sa mga alamat? Hindi niya akalain na isang araw ay makikita niya ito ng sarili niyang mga mata at hahawakan ito sa kanyang mga kamay. Ito ay isang medium grade world fruit. Pagkatapos kong umalis, humanap ng ilang oras para pinuhin ito. Malaki ang pakinabang nito sa iyo. Bilin ni Yang Kai. Mayroon siyang kabuoang 16 na world fruits, ngunit 3 lamang sa kanila ang mid-grade. Ang isang mid-grade world fruit ay walang alinlangan na pinakaangkop para sa isang 5th grade heaven opening realm. Pagkatapos ubusin ito at pinuhin ang mga nakapagpapagaling na epekto nito, ang isa ay maaaring direktang sumulong sa 6th grade heaven opening realm. Ang 4th grade at 3rd grade heaven opening realm ay maaari ding gamitin, ngunit ang mga benepisyo ay magiging mas maliit. Para sa 6th grade heaven opening realm, kahit na ang pagkonsumo nito ay walang epekto. Ito ay isang bagay na nakuha mo mula sa Land of Elders. Nagtatakang tanong ni Yuhi. Alam na alam niya kung ano ang nakuha ni Yang Kai sa Great Void Realm, ngunit hindi pa niya narinig na si Yang Kai ay nakakuha ng World Fruit. Ang tanging posibilidad ay nakuha niya ito mula sa Land of Elders. Tumango si Yang Kai. Young Master, ang bagay na ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Itinulak ni Yuhi pabalik ang World Fruit. Sinabi ni Yang Kai, kung sasabihin kong gamitin mo ito, gamitin mo lang ito. Marami akong mga bagay na ito. Sinungaling. Pinulupot ni Yuhi ang kanyang mga labi. Bagamat hindi pa ako nakakita ng World Fruit, alam ko na ang lahat ay may isang pagkakataon lamang na makakuha ng World Fruit mula sa World Fruit Tree. Bakit napakarami? Habang nagsasalita siya, nagulat si Yuhi sa palad ni Yang Kai. Marami pang World Fruits doon. Napangiti si Yang Kai. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ang iyong paglilinang ay makakatulong din sa Voidland. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga World Fruits na mayroon ako ay low grade at hindi masyadong mahalaga. Kung lahat sila ay mid-grade, makakagawa ako ng isang batch ng mid-grade heaven opening realm. Nagtatakang nagtanong si Yuhi. Paano magiging walang halaga ang low-grade World Fruits? Sinabi ni Yang Kai. Makakatulong lang ang low-grade World Fruits sa isang cultivator na umabant sa 3rd grade heaven opening realm. Gaano kahalaga iyon? Tumawa si Yuhi. Young Master, mali ang iniisip mo. Ang low-grade World Fruits ay talagang makakatulong lamang sa isang cultivator na umabant sa 3rd grade heaven opening realm, ngunit maaari nilang dagdagan ang kanyang limitasyon sa paglaki. Ang ganitong uri ng magandang bagay ay hindi mabibili ng pera. Anong ibig mong sabihin? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Itinaas ni Yuhi ang mid-grade World Fruit sa kanyang kamay at sinabing, kunin mo ako bilang halimbawa. Naabot ko na ang 5th grade heaven opening realm, kaya ang limitasyon ko ay ang 7th grade. Kung kukuha ako ng masyadong maraming heaven opening realm, wala silang anumang epekto sa akin. Gayunpaman, kung kukunin ko ang World Fruit na ito, maaari akong umakyat sa 6th grade, at ang aking limitasyon ay ang 8th grade. Kaya mo bang kalkulahin ng ganyan? Nagulat si Yang Kai. Ang low-grade World Fruits ay maaaring makatulong sa isang low-grade heaven opening realm na umunlad sa isang yugto. Iyon lamang ay hindi masyadong mahalaga, ngunit ang pagtaas ng limitasyon sa pamamagitan ng isang yugto ay isang bagay na pinapangarap ng maraming tao. Kaya ganyan yan. Biglang naintindihan ni Yang Kai. Lumalabas na minamaliit niya ang halaga ng low-grade World Fruits sa lahat ng oras. Naisip niya na ang 12-12 ng mga prutas sa kanyang kamay ay walang halaga. Ngunit ngayon, tila kayamanan na rin ang 12-12 ng mga prutas na iyon. Ito ang nagpasaya sa kanya. Pakiramdam niya ay nakapulot lang siya ng malaking halaga ng pera. Hawak-hawak ang World Fruit sa kanyang kamay, kinagat ni Yuhi ang kanyang mga labi at sinabing, tatanggapin ko ang prutas na ito. Salamat, Young Master. Hindi niya alam na mas marami pang World Fruit si Yang Kai, kaya hindi niya kayang kunin ang ganoong mahalagang bagay. Ngayong alam na niya, hindi na siya tumanggi. Tulad ng sinabi ni Yang Kai, ang kanyang pagsulong sa 6th grade ay magdadala ng malaking benepisyo sa buong kawalan. Siya mismo ay nag-iipon ng Heaven Opening Realm sa loob ng daan-daang taon. Sa sandaling siya ay sumulong sa 6th grade, ang akumulasyon na ito ay muling tumira. Sa oras na iyon, hindi na siya malayong maabot ang 7th grade. Ang 7th grade ay isang high-grade Heaven Opening Realm. Matapos ayusin ang lahat, tinawag niyang kay sina Luzo at Gozian at pumailang lang sa langit. Sa labas ng kawalan,
naglabas si Luzu ng hugis pinwheel na artifact. Pumasok silang tatlo dito. Sa ilalim ng kontrol ni Luzu, ang hugis pinwheel na artifact ay naging isang bahid ng liwanag at tumawid sa kawalan. Ang 3,000 kaharian ay malawak. Naghahangganan ang malalaking teritoryo pagkatapos ng teritoryo. Hindi talaga alam ni Yang Kai kung nasaan ang Star Boundary. Bumili siya ng universe map sa Star Market at mula noon ay pinag-aaralan na niya ang lokasyon ng Star Boundary. Bagamat hindi niya matiyak, may 3 posibleng lugar. Isang lugar lang ang kaya niyang hanapin sa bawat pagkakataon. Lihim na nanalangin si Yang Kai na tama ang isa sa 3 lugar. Kung mali ang 3, hindi niya talaga alam ang gagawin. Kinakalkula ang distansya, ang Star Boundary ay hindi dapat masyadong malayo sa walang bisa. Hindi nagtagal pagkalabas nila ni Zhang Ruoshi sa Star Boundary, nakatagpo sila ng isang 1,000-jointed insect. Matapos lumunin ng 1,000-jointed insect, naghiwalay silang dalawa. Nahulog si Yang Kai sa isang malaking teritoryo, at doon siya naakit na pumasok sa Kikiao Land ng Venerable Duanhai ng Fire Spirit Land. Nanguna siya sa hugis pinwheel na artifact habang si Luzu ay mabilis na tumakbo. Sa pagdaan sa sunod-sunod na malalaking teritoryo, nakatagpo sila ng ilang panganib sa daan. Sila ay hinabol at naharang ng ilang Star Beast. Iniiwasan sila ng 3 kung kaya nila, pero kung hindi nila kaya ay lumaban lang sila. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 buwan, pumasok silang 3 sa isang malaking teritoryo. Dumating ang boses ni Luzu. Master, nakarating na tayo. Ang malaking teritoryong ito ang unang destinasyon ng paglalakbay ni Yang Kai. Nang marinig ito, agad na lumabas si Yang Kai sa hugis pinwheel na artifact at umaasang tumingin sa paligid. Wala siyang nahanap. Hindi siya nasaraan ng loob. Pagkatapos ng lahat, ang isang malaking teritoryo ay masyadong malawak. Maaaring nakatago ang Star Boundary sa ilang sulok ng malaking teritoryong ito, kaya normal lang na hindi niya ito mahanap. Bukod dito, nagmula siya sa Star Boundary at kinilala ng Star Boundary bilang isa sa Void Great Emperor. Kung ang Star Boundary ay talagang nasa malaking teritoryong ito, hanggat ang distansya sa pagitan nila ay hindi masyadong malayo, dapat ay maramdaman nila ang isa't isa. Inutusan si Luzu na ipagpatuloy ang paghahanap sa malaking teritoryong ito, patuloy na nakikita ni Yang Kai ang kanyang paligid. Pagkaraan ng 1 buwan, bumantong hininga si Yang Kai. Pumunta tayo sa susunod na lugar. Ang Star Boundary ay wala sa malaking teritoryong ito. Sa 1 buwang ito, halos natakbuhin na niya ang malaking teritoryong ito, ngunit wala siyang nahanap. Tumanggo si Luzu at sinunod ang direksyon ni Yang Kai patungo sa susunod na destinasyon. Mabilis na lumipas ang oras. Makalipas ang mahigit 10 araw, sa isang lugar sa kawalan, bumagsak sa lupa ang alikabok ng isang malaking labanan. Humihinga si Luzu, tumataas baba ang kanyang dibdib. May malaking sugat sa baywang ni Guo Ziyan na halos maputol siya sa kalahati. Bagamat mukhang hindi nasaktan si Yang Kai, mapatla ang kanyang mukha. Bahagya siyang umubo, at umagos ang dugo sa gilid ng bibig niya. Pag-alagala sa kawalan, makakatagpo sila ng lahat ng uri ng panganib paminsan-minsan. Sa pagkakataong ito, malas talaga silang 3. Nakatagpo sila ng grupo ng higit sa 10 Star Flame Fools. Sa hindi malamang dahilan, hinabol ng grupong ito ng mga Star Beast silang 3. Hindi nila maalis ang mga ito sa lahat. Walang magawa, ang 3 lang ang makakalaban nila. Ang grupo ng mga Star Beast ay nalipol, at silang 3 ay nasugatan sa iba't ibang antas. Maging ang pinwheel shape na artifact ni Luzu ay nasira. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Si Yang Kai ay napuno ng sama ng loob. Master, kailangan nating pumunta sa Heavenly Palace para magpagaling. Sabi ni Luzu habang pinupunasan ang dugo sa kanyang icy water sword. Tumanggo si Yang Kai. Kung gayon, umalis na tayo. Sa kanilang kasalukuyang estado, hindi angkop para sa kanilang 3 na magpatuloy sa pasulong. Kung nakatagpo sila ng anumang panganib, wala silang lakas na lumaban. Sa kabutihang palad, mayroong Heavenly Palace sa malaking teritoryong ito, kaya maaari silang maglakbay doon upang magpagaling. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-aayos ng artifact ni Luzu. Kung wala ito, ang 3 sa kanila ay kailangang gumastos ng sobrang lakas sa paglalakbay sa kawalan. Marshall Peak, Kabanata 4160. Nagpapahinga. Hindi pa nakapunta si Yang Kai sa Heavenly Palace sa malaking teritoryong ito, ngunit nakapunta na rito si Luzu noon. Ayon sa kanya, bago siya sumali sa Crimson Star, minsan na niyang nilaybot ang mundo gamit ang kanyang espada. Mahigit 100 taon na siyang namuhay ng palaboy. Sa daang taon na iyon, naglakbay siya sa maraming malalaking rehiyon at nag-iwan ng marka sa maraming Heavenly Palace. Ginawa nitong mas maginhawa ang mga bagay.
Sina Yang Kai at Guo Ziyan ay pumasok sa Six Directions Wish Pouch habang ginamit ni Luzo ang Heaven and Earth Escape Technique para makarating sa Heavenly Palace sa isang iglap. Ang Heavenly Palace ay iba sa Star Market. Ang huli ay pangunahing ginamit upang mapadali ang kalakalan at komunikasyon ng cultivator, habang ang una ay may napakalakas na estratehikong halaga. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Heavenly Palace ay mahigpit na kinokontrol ng iba't ibang Blessed and Heavenly Palace. Gayunpaman, ang Heavenly Palace ay mayroon ding ilang Star Market function. Ang isang naglalakbay na cultivator ay maaaring magpahinga dito at mapunan ang kanilang mga pangangailangan, ngunit ang presyo ay karaniwang mas mataas. Bukod dito, ang iba't ibang mga kalakal dito ay hindi kasing kumpleto, mas mababa sa iba't ibang Star Markets. Pagdating sa Heavenly Palace, pinalabas ni Luzo sina Yang Kai at Guo Ziyan. Nakahanap agad ng inang tatlo at tumira, naghahanda na magpahinga ng ilang araw bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Kasabay nito, sa isang tindahan sa Heavenly Palace, isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malungkot na mukha ay nakikipag-usap sa may-ari ng tindahan. Tila magkakilala ang dalawa at dapat ay ilang transaksyon na ang ginawa niya noon, kaya kahit nakikipagtawaran siya ay hindi siya nagpakita ng kahit katiting na bahid ng galit. Sa halip, hindi siya masyadong mabilis o masyadong mabagal. Natitiyak ng may-ari ng tindahan na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay nangangailangan ng kanyang mga paninda at hindi natatakot na ibaba niya ang presyo, kaya mahinahon niya itong hinarap. Biglang, tila may naramdaman ang nasa katanghaliang lalaki at nagpakawala ng mahinang sigaw ng pagkagulat bago ibinaling ang kanyang ulo sa isang tiyak na direksyon. Sumulyap sa kanya ang may-ari ng tindahan at tumawa. Hihi, hindi naman sa gustong kumita sa iyo ang isang ito, pero nandito ang presyo ng mga bagay na ito. Kung susundin ko ang presyo mo, malulugi ako. Ikaw at ako ay mahigit 100 taon nang magkakilala, kailan mo pa ba ako nakitang nalamangan kita sa mga tuntunin ng presyo? Wala naman talaga akong kinikita sa mga transaksyon natin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinawag na Hey. May kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Lumingon siya at tumanggo. Gawin natin ito ayon sa iyong presyo. Natigilan ang tindera. Hindi niya akalaing papayag si Black River ng ganoon kaga. Pagkatapos ng lahat, ang halaga ng mga kalakal sa pagkakataong ito ay hindi mura, at mayroon pa rin puwang para sa negosasyon. Siya ay handa na magkaroon ng isang maayos na paghaharap sa Black River, ngunit sino ang mag-aakalang papayag ang Black River bago pa man niya gamitin ang kanyang buong lakas? Gayunpaman, ito rin ang inaasahan niya. Agad siyang ngumiti at sinabing, Brother Black River, prangka kang tao. Sandali, ihahatid ko na. Habang nagsasalita siya, tumayo siya at naglakad patungo sa bodega. Hindi nagtagal, bumalik si Yang Kai na may dalang space ring. Sinuri ito ng magkabilang panig, at pagkatapos makumpirma na walang mga pagkakamali, kumpleto ang transaksyon. Hindi nagtagal si Heihi at diretsyong lumabas ng shop. Lumiko siya sa kaliwat kanan sa Universal Palace at hindi nagtagal ay nakarating siya sa harap ng isang inn. Inangat niya ang ulo niya at tinignan ito saglit bago dahan-daang pumasok. Sa loob ng inn, nag-book ng kwarto ang trio ni Yang Kai, ngunit bago sila makapag-ayos, nagmamadaling umalis si Luzo. Kinailangan niyang maghanap ng tutulong sa pag-aayos ng kanyang artifact ng Wind Chariot. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin niyang umasa sa artifact na ito upang maglakbay sa pagitan ng iba't ibang malalaking teritoryo. Kung nawala niya ito, ang pagkonsumo ay magiging masyadong malaki. Nanatili sa silid sina Yang Kai at Guo Ziyan upang magnilay at ayusin ang kanilang paghinga. Makalipas ang ilang araw, halos gumaling na ang mga sugat ng lahat. Inaayos din ang artifact ni Luzo, ngunit aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan upang maibalik ito. Bagamat sabik si Yang Kai na bumalik sa Star Boundary, walang silbi ang pagkabalisa sa sitwasyong ito, kaya kumalma lang siya at naghintay. Dahil dumating siya sa Universal Palace na ito, natural na gustong iwan ni Yang Kai ang kanyang brand. Kaagad, pinangunahan ni Yang Kai sina Guo Ziyan at Luzo palabas ng inn at patungo sa gitnang Spirit Array. Kung nais ng isang cultivator na iwan ang kanilang tatak sa Universal Palace, kailangan nilang gumastos ng 10,000 Heaven Opening Pills. Ang presyong ito ay pangkalahatan sa 3,000 mundo, hindi hihigit o mas kaunti. Kahit na ang 10,000 Heaven Opening Pills ay hindi maliit na halaga, maaari itong magligtas ng mga buhay sa ilang partikular na sitwasyon. Sa makatuwid, hanggat ang isang cultivator ay may ilang mga mapagkukunang pinansyal, hindi sila magiging maramaw sa bagay na ito. Gayunpaman, imposible para sa bawat cultivator na iwanan ang kanilang tatak sa isang Heavenly Palace lamang. Bawat Heavenly Palace ay nagkakahalaga ng 10,000 Heaven Opening Pills, kaya hindi maliit ang halaga. Si Yang Kai ay gumastos ng hindi bababa sa 1,000,000 Heaven Opening Pills sa Universal Palace sa ngayon.
Sa madaling salita, iniwan niya ang kanyang tatak sa hindi bababa sa 100 iba't ibang heavenly palaces. Sa katunayan, interesado pa rin siya sa Heavenly Palace. Pagkatapos ng lahat, ito ay kasangkot sa Space Principles at maaaring payagan siyang mag-teleport sa malalayong distansya. Bagamat maaari rin siyang mag-teleport, ang distansya na maaari niyang takpan ay mas mababa kaysa sa Universe Escape Technique. Sa anumang malaking teritoryo, hanggat mayroong Heavenly Palace, ang Universe Escape Technique ay maaaring tumugon dito mula sa malayo. Ito ay isang bagay na hindi maihahambing sa kanyang teleportasyon, at maging ang Space Spirit Bead ay mas mababa. Limitado din ang sensing range ng Space Spirit Bead. May premonition si Yang Kai na kung mauunawaan niya ang mga misteryo ng Universal Palace, tiyak na tataas ng malaking margin ang kanyang mga natamo sa Space Principles. Gayunpaman, may mga kalamangan at kahinaan. Bagamat ang Universe Escape Technique ay napakahiwaga at maaaring linangin ng sinuman, nangangailangan ito ng ilang oras upang magamit. Nakita ni Yang Kai ang isang 7th grade Heaven Opening Cultivator na gumamit ng Universe Escape Technique sa kanyang sariling mga mata. Ito ang amo sa likod ng First In. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng taong ito ay kailangang gumugol ng ilang hininga ng oras upang matagumpay na magamit ito. At sa isang krisis sa buhay o kamatayan, sino ang magbibigay sa iyo ng maraming oras upang makatakas? Ang oras ay isang bagay, at ang presyon ay isa pa. Kung ang isa ay mula sa Heavenly Palace, mas malaki ang pressure na mararamdaman kapag gumagamit ng Universe Escape Technique. Kung ang isa ay lumampas sa limitasyon, kahit na nagtagumpay sila sa paggamit nito, may posibilidad na bigla silang mamatay sa proseso ng teleportasyon. Ito ay hindi unprecedented. Maraming cultivator ang walang pagpipilian kundi gamitin ang Universe Escape Technique sa oras ng krisis. Bagamat nakatakas sila sa kapahamakan sa kanilang harapan, ita-teleport sila sa Heavenly Palace bilang isang gutay-gutay na bangkay. Gayunpaman, kahit na mayroong lahat ng uri ng mga kakulangan, ang Cosmic Escape Technique ay pinasikat pa rin sa buong Trichilia Cosm. Ito ay isang lihim na pamamaraan na maraming mga cultivator ang naglagay ng mataas na pag-asa sa paglalakbay at pagtakas. Pagkatapos gumastos ng 20,000 Heaven Opening Pills, iniwan ni Yang Kai at Go Ziyan ang kanilang sariling brand sa Heavenly Palace. Pagkalabas ng Heavenly Palace, hindi na sila nagmamadaling bumalik sa inn. Dahil wala silang magawa, pinamunuan silang dalawa ni Yang Kai. Hindi ito ang unang beses na pumunta si Yang Kai sa Heavenly Palace, ngunit ito ang unang pagkakataon na pumunta siya sa lugar na ito. Hindi tulad ng Star Market, walang masyadong tindahan dito, at hindi kumpleto ang mga paninda. Bukod dito, ang mga presyo ay karaniwang mataas. Sa pagdaan sa isang tindahan ng alahas, bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai, at pumasok siya. Pagbalik sa Star Boundary sa pagkakataong ito, hindi siya nakabalik na walang dala. Kalimutan ang tungkol sa iba, kailangan niyang ibalik ang ilang mga regalo para sa kanyang mga asawa at magulang. Pagkatapos ng kaunting kalkulasyon, nakita ni Yang Kai sina Su Yan, Xia Ningchang, Shan Qingluo, Zhu Yu, Yu Rumeng, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Yang Zhou. Medyo marami ang tao, at nandoon din si Jiao. Bilang karagdagan, naroon din sina Mo Xiaoqi, Lin Yunir, at ang iba pa. Sa natural, ang tindahan ng alahas ay hindi nagbebenta ng mga simpleng piraso ng alahas. Ang bawat piraso ng alahas ay isang artifact na may iba't ibang uri ng mga function. Bagamat medyo mas mataas ang presyo, hindi nagkukulang si Yang Kai ng Heaven Opening Pills, kaya hindi niya masyadong pinapansin. Malaki ang halaga ng 9 Heaven Spirit Array, at handa siyang bayaran ito, kaya ano ang halaga ng isang maliit na artifact? Isang batang babae na nakadamit bilang isang alilang babae ang lumakad na may matamis na ngiti sa kanyang mukha at isang mahinang halimuyak na umaagos mula sa kanyang katawan, na nagbibigay sa isa ng magandang impresyon sa kanya. Hindi mataas ang cultivation ng batang babae, sa Emperor Realm lamang, ngunit sa pagpunta dito sa buong taon, makikita niya na si Yang Kai ay hindi pangkaraniwan sa isang sulyap, kaya ang kanyang saloobin ay natural na magiliw. Naglakad si Yang Kai sa harap ng counter at tumingin-tingin sa paligid habang ang batang babae ay marahang ipinakilala ang sunod-sunod na item sa napakahusay na detalye. Hindi nagtagal, nagustuhan ni Yang Kai ang isang phoenix hairpin, at ang mukha ni Su Yan ay hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang isipan. Ang phoenix hairpin na ito ay maluho at dapat na angkop sa kanyang ugali, at nagkataong isa rin itong defensive artifact. Si Su Yan at ang mga kultibasyon ng iba ay hindi sapat na mataas, kaya kahit na mayroon silang mga nakakasakit na artifact, hindi sila maaaring magpakita ng labis na kapangyarihan, ngunit minsan ay maaaring maprotektahan sila ng mga nagtatanggol na artifact. Nagplano si Yang Kai na bumili ng defensive artifact para sa bawat isa sa kanila.
Sa pag-abot upang kunin ang Phoenix Hairpin, hindi inaasahan ni Yang Kai na isang malaking kamay ang mag-aabot mula sa gilid at kukunin muna ang Phoenix Hairpin. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malungkot na mukha na nakatingin sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti ang lalaki kay Yang Kai at tumanggo. Nagustuhan din ba ni Little Brother ang bagay na ito? Ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Talaga," sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nagkataon lang, ang haring ito ay nahilig din sa bagay na ito, papayag ba si Little Brother na makipaghiwalay dito? Nasa iyong mga kamay, ikaw ang unang nakakuha nito, kaya ito ay sa iyo. Hindi na kailangang humiwalay dito. Walang pakialam na sabi ni Yang Kai. Maraming salamat. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa. Si Little Brother ay isang prangka na tao, paano kita haharapin? Nagkataon lang tayong nagkita, why bother asking? Dahan-daang umiling si Yang Kai at sinenyasan ang dalaga na ipagpatuloy ang pamumuno. Mukhang naiinis ang dalaga na sinira ng hindi maipaliwanag na nasa katanghaliang lalaki na ito ang mood ng pamimili ni Yang Kai, kaya mas naging maasikaso siya sa paglilingkod sa kanya. Hindi nagtagal, bumili si Yang Kai ng maraming alahas, na naging dahilan upang maging mas maliwanag ang ngiti sa mukha ng dalaga. Pagkatapos bayaran ang bill, inilagay ni Yang Kai ang lahat sa kanyang space ring at inakay si Luzo at Guo Ziyan palabas ng shop, at nakita niya ang isang lalaki sa kanyang harapan na nakangiti sa kanya. Ito ay ang lalaki na inagaw ang Phoenix Hairpin mula sa kanya. Tumingin sa kanya si Yang Kai na nagtataka at nagtanong, "Ito ba ang Ginoo na naghihintay sa akin?" Tumanggo ang medyo may edad na. "Tama ka. Ano ang problema?" Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Sinabi ng lalaki. "Ang haring ito ay labis na humihingi ng tawad sa pag-agaw ng isa sa iyong mga alahas, kaya gusto kong mag-set up ng isang piging para humingi ng tawad kay Little Brother." Siguro kung tatanggapin ni Little Brother. Natawa si Yang Kai at umiling. Masyadong seryoso si Ginoo. Ang Phoenix Hairpin na iyon ay nakuha mo muna, kaya natural na sa iyo iyon. Tungkol naman sa handaan. Hindi na kailangan, mayroon akong iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, kaya't umalis ka na ngayon. Pagkasabi nito, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at inakay si Luzo at Guo Ziyan palayo. Nang makitang tumanggi si Yang Kai, hindi na nagpumilit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at pinanood lang siyang umalis ng nakangiti. Ilang sandali pa, bumalik si Yang Kai sa inn at pumasok sa kanyang silid. Sinabi ni Luzo, "Master, natatakot ako na ang tao ay walang magandang intensyon." Tumanggo si Guo Ziyan. "Ganyan din ang pakiramdam ko." Puno ng mali siya ang mukha ng lalaking ito. Ang hitsura daw ng isang tao ay pinanganak mula sa puso ng isa, kaya natatakot ako na hindi siya mabuting tao. Tinanong sila ni Yang Kai, "Kilala niyo ba ang lalaking iyon?" Parehong umiling ang dalawa, nagpapahiwatig na hindi pa nila siya nakita.